Ziyuan, gusto mo ba ng mapapangasawa? Anong nangyayari? Nagsasalita sa akin ang baka na ito. Nasaan ako? Nasa probinsya ka noong dekada 70. Ang pangalan mo ay Lin Ziyuan. Dahil sa paghahabol sa magandang dilag ng nayo na si Wang Xiaoyun, hindi ka na makakain at makatulog sa kaiisip. Bilang resulta, pinilit ka nilang magbigay ng $500 na dote. So wala kang maibigay, kaya pinahirapan mo ang sarili mo hanggang sa magkasakit ka. Huwag mo nang isipin si Wang Xiaoyun. Ihahanap kita ng mas mabuting mapapangasawa. Pero kailangan mo nang bumangon sa kama ngayon. Nasa kama ako? Matandang baka. Ano bang sinasabi mo? Ate, gising na po sa wakas ang kuya ko. Kapatid, huwag kang mag-alala. Kahit ibenta pa ni ate ang sarili, mabubuo namin ang $500 na iyon para lang mapangasawa mo si Wang Xiaoyun. Kuya, hindi na po ako mag-aaral sa kolehiyo. Ibibigay ko na lang ang lahat ng matitipid na pera para sa kasal mo. Pumayag na rin si ate na magpakasal kay hangal na pinsang buo na kasama ni Wang Xiaoyun. Nakuha namin ang $200 kapalit nito. Kunin mo na lahat ito. Dahil mayroon akong napakabait na ate at kapatid, bakit ko pagugustuhin ang dilag ng nayon na iyon? Nasisiraan na ba ako ng bait? Ibalik nyo na ang dote sa pamilya ni Wang ang hangal. Ayoko niyan, Xiaomei. Wala ka nang dapat alalahanin, mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Ako na ang tanging lalaki sa pamilyang ito ngayon. Hindi ako papayag na dahil lang sa isang babae ay mawawala na ako sa katinuan. Siguradong gaganda ang buhay nating pamilya. Sinisiguro ko sa inyong dalawa na mamumuhay tayo ng marangya. Ate, ganito na ang kalagayan ni kuya. Kailangang mabuo na agad ang $500 para sa dote. Wala na tayong ibang paraan. Kailangang dalhin ang matanda nating baka sa black market para ibenta. Mula pagkabata ay inalagaan na ni kuya ang bakang iyon. Natatakot ako na baka hindi siya pumayag. Isa pa, hindi ko rin ito kayang gawin. Ang bakang ito ay nagtrabaho ng buong buhay para sa pamilyang ito. Natatandaan ko, bago pa ako isilang ay nandito na siya. Naaalala ko noong dalhin ako ng mga magulang mo sa bakuran ninyo. Maliit ka pa noon, pero binibigyan mo na ako ng makakaing damo. Noong taong tumutulo ang bubong ng kulungan ko, ikaw ang gumising sa hating gabi para balutin ako ng kapote. Ngayong wala na ang mga magulang mo. Mabutit inaalala mo pa ang matandang tulad ko. Matandang baka, ikaw ba talaga ang nagsasalita? Tungkol sa pag-aasawa, noon iyon, ngayon ay gusto ko na lang alagaan ng mabuti ang pamilyang ito. Pero kailangan mo pa rin makahanap ng mabuting asawa. Matatawag mo bang pamilya ito kung walang asawa? May isang babae sa bandang kanluran ng ilog na mapapahamak mamayang gabi. Kung pupunta ka doon sa tamang oras para iligtas siya, iyan ang itinadhana sa iyo ng langit. Lao Niu, sino ba talaga ang babaeng tinutukoy mo? Taga-nayon ba siya? Malalaman mo rin kapag nakita mo na siya mamaya. Kailangan muna natin siyang mahanap agad. Ito ang damit na tinangay ng hangin. Yari pala ito sa dekalidad na tela. Mga tagalungsod lang ang may ganito kagandang damit. Ibig bang sabihin ng babaeng iyon ay galing talaga sa lungsod? Saklolo, tulungan niyo ako. Siya na nga iyon. Teka lang muna, kukuha lang ako ng isang bagay para sa'yo. Dalhin mo itong halamang gamot. Nakagat siya ng ahas sa tubig. Kailangan mong sipsipin ng lason, tsaka mo itapal ang halamang gamot na ito. Aray, ang sakit. Nakagat ng ahas ang paa ko. Dito na ba ako mawawala? Huwag kang matakot, miss. Maupo ka lang at huwag gagalaw. Pupunta na ako riyan para tulungan ka. Siya nga pala talaga. Siya ay isang mayamang binibini mula sa lungsod. Malaking negosyante ang tatay niya sa lungsod. At opisyal naman sa gobyerno ang nanay niya dati. Nang mapadpad ang pamilya nila dito sa nayon, halos wala na silang makain ngayon. Ah, ikaw pala. Ikaw ba si Lindsay Yuan ng nayo na ito? Oo, ikaw si Bai Yakin, di ba? Bakit? Kilala mo ba ako? Nabalitaan ko ang tungkol sa inyo ni Wang Xiaoyun. Noong nakaraan habang pinapagalitan kanya sa harap ng pinto, nagkataon na napadaan ako, kaya natandaan kita. Nakakahiya naman. Hindi ko akalain na pati ang nangyari sa amin ni Wang Xiaoyun ay pati ang isang mayamang dilag na katulad ni Bai Yakin ay nalaman din. Anong gagawin mo? Kasamang Bai Yakin, huwag kang malikot. Kailangan kong sipsipin ang lason mula sa sugat mo. Ha? Pero malalason ka rin yan. Ayokong mapahamak ka dahil sa akin. Mayroon akong halamang gamot dito. Huwag kang mag-alala. Sadyang napakaganda nga ni Bai Yakin na parang isang diwata. Sa katulad niyang isang mayamang dilag, kung hindi lang siya napadpad sa nayong ito, marahil ay hinding-hindi ko siya makikita ng malapitan. Anong gagawin ko? Sa ganitong sitwasyon nating dalawa, kapag nalaman ito ni Wang Xiaoyun, hindi ba siya magagalit? Bakit mo nabanggit si Wang Xiaoyun? Wala na kaming kahit anong ugnayan ngayon. Pero narinig ko na dahil kay Wang Xiaoyun ay nagkasakit ka at hindi na makabangon.
Huwag na nating pag-usapan si Wang Xiaoyun. Gabi na, ihahatid na kita sa bahay niyo. Yakin, gabi na at nandito ka sa tabi ng ilog para lang ba sa mga maliliit na isdang ito? May sakit ang nanay ko. At gusto lang niyang humigop ng sabaw ng isda. Alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya ko. Walang nangangahas na magbenta sa akin sa black market. Kaya kailangan kong samantalahin ang gabi para makipagsapalaran dito sa ilog. Kahit pa isa siyang mayamang ikalawang miss, napakahirap makahanap ng tulad niya na madasalin at masipag, talagang kahanga-hanga. Ang ganitong klase ng mabait na babae, bihira na sa panahon ngayon. Kung mapapangasawa ko lang siya. Comrade Z1, kaya ko namang umuwi mag-isa. Ayoko rin makaabala pa sa iyo. Hindi yakin, hindi ka pwedeng umalis ngayong gabi. Ano? Anong gagawin mo? Ano bang iniisip mo? Ang ibig ko lang sabihin ay may sugat ka, kaya hindi ka makakalakad ng maayos. Bubuhatin kita hanggang sa dalisdis ng burol at gagamitin ko ang baka ko para maihatid ka sa inyo. Kung ganoon, salamat na lang sa abala mo. Pa, Ma, nandito na po ako. Bata ka, saan ka ba nanggaling? Nag-alala ng sobra kami ng mama mo. Yakin. Sino iyang kasama mo? Magandang araw po, Tito Tita. Ako po si Lindsay Yuan, nakatira po sa dulo ng nayon. Ma, hindi ba gusto niyo ng sabaw ng isda? Kaya nagpunta po ako sa ilog para kumuha ng isda. Pero hindi ko akalain na makakagat ako ng ahas sa tubig. Mabuti na lang at iniligtas ako ni Lin Ji-yuan. Maraming salamat sa iyo. Maayos na po si Yakin. Matapos malagyan ng gamot ang sugat, maaari na siyang maglakad ulit. Kung wala na pong kailangan, aalis na po ako. Comrade G1, iniligtas mo ang anak ko? Kaya manatili ka muna rito para uminom ng tsaa. Gusto kitang pasalamatan ng maayos. Tama siya. Comrade Z1, dito ka muna, uminom ka muna, kahit mainit na tubig. Hindi na po ako mang-iistorbo dahil gabi na rin po. Mas mabuting manatili ka muna rito. Pagkakataon na ito para mapalapit sa isa't isa. At para na rin sa mga magulang ni Bayakin. Ay makapag-iwan ka ng magandang impresyon. Sige po. Itatalis ko muna ang baka. Tito, Tita, huwag po kayong mahiya sa akin. Papa, Mama, nagugutom na ba kayo? Magluluto na po ako ngayon. Ibig sabihin, dito sa bahay nyo, si Yakin po pala ang laging nagluluto? Hi! Bilang isang ama, wala talaga akong silbi. Dahil sa pagsama ni Yakin sa amin, nahihirapan siya ng husto. Si Yakin lang talaga ang marunong magluto dahil ang tatay niya ay hindi sanay sa gawaing bahay. At ako naman ay hindi pa nakakaranas magkusina. Kawawa naman talaga ang batang ito. Bakit 3 mangkok lang ang sabaw? Yakin, hindi ka ba kakain? Busog na po ako doon sa loob. Huwag niyo na po akong alalahanin. Sige na, kumain na kayo. Bayakin? Ano ba ang kinakain mo riyan? Ang natitirang mga tinik na lang ba ng isda ang kakainin mo? Huwag na huwag mong hahayaan na marinig ito ng mga magulang ko. Ang liliit lang kasi ng isda. At kakaunti lang sila, hindi man lang kasya para sa sabaw. Kakain na lang ako ng ilang ligaw na gulay para lang malaman ng tiyan ko. Pagkain ba ng tao ito? Halika na. Sumunod ka sa akin sa loob.
Tignan mo kung gaano ka nakapayat. Kailangan mo agad na kumuha ng sustansya. Ubusin mo ang mangkok ng sabaw na ito ngayon din. Tignan mo ang sarili mo. Dahan-dahan lang sa pagkain. Baka mabulunan ka. Itong si Lin Ziyuan, bakit kaya siya sa anak natin ay napakabait? Hindi ko rin alam. Mamaya ay palihim nating tanungin si Yakin kung baka nagliligawan na sila. Tito at tita, hindi ba kayo ay bukas ay pupunta sa bukid para magtrabaho? Oo. At iyon nga ang inaalala ko. Ako at ang iyong tita ay talagang hindi marunong sa mga gawaing iyon. Umaasa lang kami kay Yakin. Pero hindi rin siya marunong sa gawaing bukid. Ayos lang po. Bukas ay isasama ko si Lau Niu para tulungan kayo. Marunong po akong gumawa sa bukid. Talaga po? Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa trabahong iyan ay hindi na ako makatulog sa pag-aalala. Walang anuman po. Pupuntahan ko na lang kayo bukas. Medyo gabi na po ngayon. Kailangan ko na pong umuwi. Kuya, saan ka galing ng ganito na kagabi? Kapupunta lang ni Wang Xiaoyun dito sa bahay natin. Wang Xiaoyun? Siguradong nandito siya para sa perang pangdote, tama? Tama ka. Sabi ni Wang Xiaoyun, kapag hindi pa natin nabuo bukas ang $500 para sa dote, ay hindi na matutuloy ang kasal. Sabi pa niya, Xiumei, tumigil ka na muna sa pagsasalita. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Ate, ituloy mo lang ang sinasabi mo. Ano pa ang sinabi ni Wang Xiaoyun? sabi pa niya, kailangang magpakasal. Kaagad ni ate kay Wang ang hangal. Kung hindi, kailangan nating ibalik ang $200 na iyon. Xiumei, sapat na iyan. Kinuha na natin ang dote nila, kaya wala akong magagawa kundi ang magpakasal. Ganito na talaga ang kapalaran ko. Ate, ako na ang bahala rito. Ibalik niyo ang pera? At sabihan si Wang ang hangal na huwag na siyang umasa. Didi, nagsasalita ka na naman ng kung ano-ano. Basta't makapag-asawa ka lang, handa akong gawin ang lahat ng maluwag sa loob ko. Ate, huwag mo nang alalahanin ang mapapangasawa ko. Huwag na tayong kumuha ng tulad ni Wang Xiaoyun. Hahanap ako ng mas higit pa sa kanya para sa inyo. Kuya, ibig sabihin ba nito ay nakahanap ka na ng mapapangasawa? Sino siya? Wala pang pinal na usapan, pero mukhang magugustuhan ko siya. Ang inaalala ko lang ay baka hindi niyo siya matanggap. Ano? Didi, sabihin mo na sa amin, kaninong anak ba siya? Yung babaeng dinala sa baryo natin na isang mayamang dalaga na galing sa syudad. Siya ba yung galing sa syudad na si Bayakin? Oo, siya nga. Naku, si Bayakin ay tunay na natatangi at napakagandang babae. May pinag-aralan din siya. At galing pa sa syudad. Gugustuhin niya ba talaga na mapabilang sa isang pamilyang tulad natin? Oo nga, kuya. Si Pamilyang Bai ay galing sa syudad at sa isang malaking pamilya. Kaya niya kaya ang hirap dito? Basta't pumapayag kayo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mapangasawa ko si Bayakin. Kung talaga mang makakasal ang isang mabuting babaeng gaya niya, ay isang ang malaking biyaya para sa ating pamilya, Lin. Nangako rin ako sa mga magulang niya na pupunta ako sa bahay nila bukas para tumulong sa trabaho. Balita ko sa pamilya nila, pati pagkain ay nagiging problema na. Tamang-tama na meron pa tayong 2 malaking kamote rito. Lulutuin ko ang mga ito bukas ng maaga at dalhin mo iyon para ipakain kay Bayakin. Dito sa ilalim ng bundok na ito, marami talagang nakatagong kayamanan, lalo na sa lupaing iyon sa silangan. Mamaya ay pwede tayong pumunta roon para maghanap ng kayamanan. Lindsay Yuan? Dala ang baka na yan? Nandito ka para tulungan ako sa trabaho, di ba? Gusto ko lang linawin sa'yo. Trabaho kung trabaho. Pero yung $500 na dote, hindi dapat mabawasan kahit isang kusing. Ngayon, tulungan mo akong bungkalin ang 10 ektaryang lupang ito. At kapag nasiyahan ako sa gawa mo, doon sa perang dote, baka sakaling bawasan ko iyon ng $1 o $2. Layas? Lindsay Yuan, ikaw, nagawa mo akong sigawan.
Lin Ziyuan, ikaw, linawin mo ang mga sinasabi mo. Ito na nga ang sasabihin ko. Walang dote, kahit isang sentimo. At isa pa, ang tungkol sa kasal nating dalawa, tapos na. Anong sabi mo? Ulitin mo ang sinabi mo. Sabi ko, wala na ang kasal nating dalawa. Tandaan mo, gusto lang kitang iwan, hindi sa dahil hindi ko kaya ibigay ang $500 na dote. Sige, umiyak ka. Kahit umiyak ka pa, kailangang matuloy ang paghihiwalay. Sa ugali mong iyan, bahala na kung sinong magpapakasal sa iyo, hinding-hindi na kita paglilingkuran. Lin Ziyuan, Lin Ziyuan, anong nangyari dito? Bakit umiiyak si Wang Xiaoyun? Wala lang iyon. Iniwan ko na siya. Umiyak lang siya dahil hindi niya matanggap. Tingnan mo, sobrang lungkot niya sa pag-iyak. Marahil ay, dapat mo siyang amuhin. Aamuhin siya? Iipunin ko na lang ang lakas ko para tulungan kang magtrabaho. Siya nga pala, hindi ka pa kumakain, di ba? May dinala akong masarap para sa iyo. Ito, para talaga ito sa akin? Kung hindi sa iyo, ibibigay ko ba kay Wang Xiaoyun? Hindi naman niya hilig kumain ito. Ang tiyuhin niya ay ang pinuno ng production team. Nakakaawa talaga ang babaeng ito. Isang mayamang dalaga. Pero ngayon, bumagsak sa kalagayang kahit isang inihaw na kamote lang ay sobrang naantig na siya. Pa, ma, kumain na po muna kayo. Hindi pa po ako gutom. Hindi gutom si nanay. Mabuting anak. Ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos, kaya kumain ka na muna. Oo nga. Yakin, kumain ka pa dahil magtatrabaho ka pa mamaya. Tito, tita, wag na kayong mahiya. Meron pa rito. Huwag na po. Sapat na ang isa. Sapat na po ang isa. Paano naging sapat yan? Gutom na rin kayo ni tita, kaya huwag na kayong mahiya sa akin. Masarap ba? Ang inihaw na kamote ng ate ko, ang pinakamasarap sa buong baryo. Teka, bakit ka rin umiiyak? Lin Ziyuan, sa sitwasyon ng pamilya ko, lahat ng tao ay iniiwasan kami, pero dinalhan mo pa rin ako ng masarap na pagkain. Pagtatawanan ka lang nila. Hayaan mo silang tumawa. Ginusto ko ito? Sino ba silang makikialam kung kanino ako magpapakita ng kabutihan? Pero bakit mo ba ako ginaganito kabuti? Dahil gusto kita. Ito na ba ang dahilan mo? Tio, tingnan mo si Lin Ziyuan. Nakikipaglapit siya sa taga-syudad na si Bayakin, na naglalambingan silang dalawa, binibigyan pa siya ng pagkain, at tinutulungan sa mga gawain. Ikaw ang kapitan, wala ka bang gagawin dito? Lin Ziyuan. Si Bai Yakin ay galing sa lungsod bilang isang binibini. Dapat mo siyang maturuan ng disiplina. Masyado mo siyang pinoprotektahan. Hindi kaya may masamang ugnayan kayo? Wala po kaming ginagawang masama. Gusto ko si Bai Yakin at naaawa ako sa kanya. Kaya lahat ng gawain sa pamilya niya, ako na ang gagawa. Ano? Ikaw, makinig ka sa mga sinasabi mo. Napakawalang hiya niyan. Nakakahiya kayo. Sige, dahil gusto mong tulungan si Bai Yakin, pumunta ka sa bandang silangan at yung 30 ektarya ng bundok doon. Bungkalin mo lahat para sa akin. Kapag hindi mo natapos yan, ikaw at pati ang buong pamilya niya, huwag kayong aasa na makakabalik para kumain. Huwag kang mag-alala. Ang pagbubungkal sa lupa ay ipaubaya mo na sa akin. Isabay na rin natin ang paghukay sa nakabaon na kayamanan dito sa ilalim. Lin Ziyuan, may oras pa para magsisi ka. Lumapit ka sa akin at magmakaawa, at sasabihan ko si Tio na alisin ang mabigat mong parusa. Ziyuan, sa totoo lang, tayo ang para sa isa't isa. Yung $500 na dote, kung talagang hindi mo kaya, babawasan ko ng 200. Basta ang pamilya mo ay makapaglabas ng $300. Hindi ba't magiging sayo pa rin ako? Lao Niu,
Ano bang problema nitong si Wang Xiaoyun sa akin? Bakit ayaw niya akong tigilan? Isang babaeng gahaman sa pera, ngayon pati dote ay pumayag ng bawasan. Dahil itong si Wang Xiaoyun ay naghahanap ng panakip butas. May dinadala siyang anak ng ibang lalaki. Ano? May ganyang pangyayari? Sino ang tatay ng dinadala ni Wang Xiaoyun? Tumingin ka sa kanluran. Yung lalaking maputi na nakasalaming galing sa lungsod. Nakikipagsabuatan pala si Wang Xiaoyun kay Chen Wenhua at ngayong may bata na sa sinapupunan. Bakit gusto niya pa ring magpakasal sa akin? Dahil si Chen Wenhua ay malapit nang bumalik sa lungsod. At doon sa lungsod ay may naghihintay siyang mapapangasawa. Kapag nalaman ng iba ang totoo, tapos na ang karir ni Chen Wenhua. Pero si Wang Xiaoyun ay hindi na makakapaghintay pa. Kaya pinlano nilang dalawa ang panlolokong ito. Naiintindihan ko na. Pakakasalan muna ako ni Wang Xiaoyun para akuin ko ang bata sa kanya. Ginagawa nga nila akong tagasalo. Tama. Habang si Chen Wenhua ay babalik sa lungsod, hihiwalay ng fiancé niya doon. Tsaka niya kukunin si Wang Xiaoyun. Pero, seryoso ba talaga si Chen Wenhua? Handa ba siyang iwan ang napapangasawa niya sa lungsod? Mu, siguradong panluloko lang yan. Binobola lang niya si Wang Xiaoyun. Lindsay Yuan, hindi pa huli ang lahat para magmakaawa ka sa akin. Ilabas mo ang $300 para sa dote at pagbibigyan kita na magpakasal sa pamilya Linyo. Pagdating ng oras, pati ang ate mo ay kailangang sumama para magsilbi sa pinsan kong may kapansanan. Para sa akin, isa lang ang hiling ko. Hindi pwedeng tumira ang kapatid mong babae kasama natin. Ikaw na ang bahala kung paano mo siya palalayasin. Dapat nga akong magmakaawa sa iyo, makaawa na umalis ka na sa harap ko, dahil nadidiri ako kapag nakikita-kita. Yakin, halika na sa silangan para magbungkal ng lupa. Huwag mo nang pansinin ang baliw na babaeng iyan. Lindsay Yuan, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Hoy, bumalik ka rito. Huwag kang mag-alala. Mamaya, gagamitin ko ang mga sungay ko para mag-araro at sumunod ka na lang sa likod para magligpit ng mga damo. Yakin, huwag ka na uling malungkot. Ang baka kong ito ay kayang mag-araro gamit ang kanyang mga sungay. Tutulong na lang tayo sa likod niya. Ang galing naman ng matandang baka nyo. Tunay ngang isang himalang baka ito. Huwag kang masyadong magpagod mamaya, o kaya naman ay ako na lang ang gagawa ng lahat, at magpahinga na lang muna kayo nina tito at tita sa gilid. Hindi kita pwedeng hayaang mag-isa sa trabaho. Dahil sa pamilya ko naman talaga ang gawaing ito. Hindi ako takot sa hirap, at hindi rin ako takot mapagod. Makinig kayong lahat. Si Lindsay Yuan ay nagpapabaya sa sarili at kusa pang tumutulong sa masasamang tao. Huwag na huwag niyo siyang tutulungan. Kahit sino ay huwag nang tumulong, gusto ko ang ganitong klasing lupain dahil baka may nakabaon ditong kayamanan. Ang ganitong pangit na lugar. Anong kayamanan ang nandyan? Niloloko mo lang kami. Xiaoyun, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Sa ganitong bulok na lupa, ang tanging mahuhukay lang niya ay mga bato. Sige, kung may mahukay man akong kayamanan, mapupunta iyon sa akin. Tumahimik ka. Wala akong pakialam kung anong mahukay mo. Pero kung hindi maayos ang pagbungkal sa lupang ito, humanda ka sa parusa ng grupo. Lao Niu, magsimula na tayo. Ang galing mo, Lao Niu. Ang bilis nating nakabuo ng 10 ektaryang lupain. Tingnan mo, matatapos na natin ito ngayong hapon. Nananaginip ng gising ang buong pamilyang yan. Makinig ka na lang sa akin. Lao Niu, bagalan mo lang. Kapag nakita ka ni Team Leader Wang, siguradong maghihinala iyon. G1, bilis, pumarito ka. Nahanap ko na ang kayamanan sa ilalim ng lupa. Dito mismo, may nakabaon na pambihirang matandang ginseng sa ilalim ng malaking punong ito. Ziyuan, ito ba ay isang ginseng? Panginoon ko, isa nga itong 7 ang dahon na matandang ginseng. Tunay ngang isa itong kayamanan. Tingnan nyo, sina Lindsay Yuan,
sa bandang silangan ng tiwangwang na lupa, mukhang nakahukay nga sila ng kayamanan. Dali, tingnan natin. May mahuhukay ba talagang maganda sa bulok na lugar na ito? Tumabi kayong lahat. Ako ang dato. Patingingin muna ako. Tabi, tabi. Anong kayamanan yan? Gusto ko ring makita. Yakin, tingnan mo, ang ginseng na ito ay tumitimbang ng hindi bababa sa 5 tael. Ang mga taga-bundok ay maaaring habambuhay na hindi makakakita ng ganito kagandang ginseng. Kuya Ziwan, bakit ang galing mo? Alam mo pa kung nasaan ang ginseng. Lindsay Yuan, ibigay mo sa akin ang ginseng? Babawasan ko pa ng 100 ang presyo ng panunuyo? Maari ba? Lumayo ka sa akin. Ang ginseng na ito ay ibibigay ko kay Yakin Ano? Mas gusto mo pang ibigay kay Bayakin kaysa sa akin? Wala ka na bang konsensya? para lang sa $500 na panunuyo. Pinilit mo ang ate ko na magpakasal sa loko-loko mong pinsan? Ikaw ang tunay na walang konsensya. Tio, tingnan mo siya. Inaapi niya ako. Pagsabihan mo nga siya. Lin Ziyuan, iniuutos ko sa iyong ibigay ang ginseng. Ang sabi ko sa iyo, Kapitan, kanina ay pumayag ka na. Na anuman ang mahukay ko ay mapupunta sa akin. Bakit parang nagbabago ang isip mo? Lindsay Yuan, tingnan mong mabuti. Ito ay bundok ng publiko, lupa ng publiko, kaya ang nahukay mong ginseng ay pag-aari rin siyempre ng publiko. Ibigay mo na yan agad. Tama, talagang may pinag-aralan si Xiao Chen. Tama ang katwirang iyon. Kuya Wenhua, napakatalino mo talaga. Ngayon, wala nang maisasagot pa itong si Lin Jiyuan. Lindsay Yuan, sa tingin ko ay naging masama ka na. Dahil sa pagsama mo sa anak ng kapitalistang iyon, natuto ka ng magnakaw at mandaya sa negosyo. Lin Ziyuan, ibigay mo ang ginseng. Mu! Ano pa ang tinititingnan nyo? Bilisan nyo at agawin nyo iyan mula sa bibig ng baka? Naku, sayang naman. Ang gandang ginseng ay kinain lang ng baka. Huwag kayong mag-alala. Hindi inunguyan ng baka ang kinakain nito. Diretso itong nilulunok. Tapusin ang bakang ito para makuha iyan mula sa tiyan nito. Butcher Lee, hindi ba't dala mo ang itak mo? Parusahan na ang bakang iyan ngayon din. Nasa tiyan nito ang ginseng. Wag po, hindi maaari iyan. Marunong lang akong kumatay ng baboy, pero hindi pa ako nakaranas tumapos ng baka. Bakit ka natatakot? Narito kami ni Team Leader Wang para suportahan ka. Tapusin na ang bakang ito ngayon din. Huwag niyo itong sasaktan. Sa dami ng itinrabaho nito, ay nagutom lang ito, kaya aksidente nitong nakain ng ginseng. Wala kang alam, binibini na tagalungsod. Umalis ka riyan! Hindi ako aalis. Kahit gaano pa kamahal ang ginseng na iyan, mas mahalaga pa rin ang buhay ng bakang ito. Handa akong magtrabaho para bayaran ang halaga niyan, pero walang sinuman sa inyo ang pwedeng manakit sa baka. Chen Wenhua, hindi ba't matalino ka? Hindi mo ba alam na labag sa batas ang sakta ng baka na ginagamit sa pagsasaka? Team Leader Wang, pwede ba nating bilhin ang bakang ito? Kapag naging akin na ang baka, hindi ba pwede na nating parusahan yan? Magandang ideya iyan. Sinasabi ko sa iyo, Lin Ziyuan, magbigay ka ng presyo. Ziyuan, huwag ka na ring magpresyo. Ang $500 na pambili ko ng regalo ay ibabayad ko na lang para sa bakang ito. Ibigay mo ang baka kay Kuya Wenhua at pakakasalan kita. Isang pagkakataon lang ito para sa iyo. Huwag mong baliwalain ang kabaitan ko. Hindi ko ibebenta. Kahit magdala pa kayo rito ng bundok ng ginto at pilak, hindi ko ibebenta ang matandang bakang ito. Kung wala na kayong sasabihin, umalis na kayo sa harap ko. Kailangan ko pang magbungkal ng lupa at magtrabaho. Binibigyan na nga ng halaga, ayaw pa. Ganoon kagandang ginseng, sa baka lang ipapakain. Lindsay Yuan, habang buhay ka na talagang magiging mahirap. Nakakatakot talaga ang mga walang pinag-aralan. Ang taga-bukid ay taga-bukid pa rin. Lindsay Yuan, napakatanga mo talaga. Iyon ay isang napakabihirang 7-leaf ginseng. Walang kuwenta ang matandang bakang iyan kumpara doon. Kuya Jiwan, huwag mong sisihin ang matandang baka. Kung wala na ang ginseng, wala na. Basta nandyan ang matandang baka, kahit sa pagsasaka man lang, mapapabuti rin natin ang ating buhay.
Tama iyan. Noon, hawak ko ang maraming pabrika at hindi mabilang ang perang kinita ko. Pero pagdating sa pamumuhay, dapat pa rin umasa sa sariling mga kamay at kakayahan. Hindi tayo dapat umasa sa madaliang paraan. Tama na ang usapan. Gutom na ang matandang baka. Kukuha muna ako ng pagkain niya. Hindi nagkamali ang matandang baka. Kahit mula sa mayamang pamilya sa lungsod ang pamilyang Bay, ang puso naman nila ay napakabait at tapat. Lalo na ang mabuting babaeng tulad ni Bay Yakin. Siya ay tunay na bihira at mahirap nang mahanap. Yakin, huwag kang kukurap at panoorin mo ang gagawin kong magic. Mo, Hindi pala kinain ng baka ang ginseng. Itinago niya lang ito sa loob ng kanyang bibig. Pagkaalis nilang lahat pagdilim ng gabi, tatapusin natin ang trabaho sa bukid kasama ang baka. Pagkatapos ay dadalhin kita sa black market. Talaga po? Hindi pa po ako nakakapunta sa black market kailanman. Launio, salamat sa iyong pagod. Ngayon, pwede mo nang gamitin ang lakas mo para magtrabaho. Ang galing! Natapos agad ang 30 ektaryang lupain. Yakin, pwede na tayong pumunta sa black market. Tito-tita, umuwi na lang po kayo at maghintay doon. Madilim na sa labas. Mag-ingat kayo sa daan. Shanghai, huwag ka na ngang paulit-ulit. Narito naman si Ji Yuan. Pati na rin ang kakaibang bakang ito. Panatag ang loob ko sa anak natin. Walang mangyayaring masama sa kanya. Kuya Ziwan, sumunod ka sa akin. Mukhang maganda ang batong iyon. Kuya Ziwan, kailangan ba nating sumigaw para lumapit ang mga tao at bumili ng ginseng? Dati kapag pumupunta ako sa black market, ay para bumili. Hindi pa ako nakapagbenta ng kahit ano rito. Tignan na lang natin ang mangyayari. Hindi ba ako nagkakamali? Isang 7-leaf wild ginseng. At napakasariwa pa. Isa nga itong matandang ginseng mula sa kabundukan. Tumitimbang ito ng 4 hanggang 5 onsa. Napakaganda nito. Noong huling beses sa black market ng bayan, nakakita ako ng 6-leaf wild ginseng na may timbang na 3 onsa at nabenta iyon ng $800. Itoy, magkano mo? Ibebenta ang ginseng na iyan. Ang 6-leaf wild ginseng na 3 onsa ay nabenta ng $800. Kung ganoon, hindi ba dapat mahigit $1,000 ang halaga nito? Pero hindi dapat maging masyadong sakim ang tao. Ang pagtitinda ay tungkol sa kapalaran. Ibebenta ko na rin ito ng $800. Makatwiran ang presyong iyan. Kung mayroon lang akong ganoong kalaking pera, siguradong bibilhin ko iyan. Malamang, mabait ang batang ito. Gusto ko ring bumili. Pero wala akong ganoon karaming pera. Kahit na sinasabi nilang ganoon ang halaga nito, mukhang wala namang makakabili nito. huwag kang mag-alala, sigurado ako. May darating ngayong araw para bumili? Maghintay ka lang muna. Siya na nga iyon. Isa siyang mataas na opisyal ng bayan, may sakit ang matanda sa pamilya niya. Kailangan niya ng ginseng para maisalba ang buhay nito. Siguradong hindi siya magdadalawang isip na bilhin ang ginseng natin. Kaibigan, magkano ang benta mo sa wild ginseng na ito? Uncle, kung kailangan nyo na talaga ito agad, ibebenta ko na lang sa inyo ng $800. Ano? Bakit ang mura naman yata? Nasa bayan pa ako ay nakakita ako ng ginseng na tumitimbang lang ng kalahating higit $500 na iyon. Pero itong sayo ay nasa 4 hanggang 5,000 ang timbang. Ang totoo po niyan ay kailangan lang talaga namin ng pera, kaya napilitan akong ibenta ang ginseng na ito. Hindi naman ako naghahangad ng masyadong malaking halaga, ang $800 ay sapat na para sa amin. Binatilyo, napakatapat mo. Wala akong masabi, Uncle. Gawin natin ganito, bibigyan kita ng $1,000. Hindi dapat malugi ang isang mabuting taong gaya mo. Ano? $1,000 para sa aming mga taga-bundok, halaga na iyon ng 2 taong ani ng buong pamilya. Uncle, ibebenta ko na po sa inyo. Kunin nyo na itong ginseng. Binatilyo? Anong pangalan nyo? Ako si Hu Jianjun. Galing ako sa bayan, matagal na akong naghahanap ng ganito kagandang ginseng, hindi ko akalaing makakahanap ako nito agad. Ako po si Lin Ji Yuan. Nakatira lang po ako sa kalapit na nayon.
Ay naku. Brother Ziwan, pasensya na talaga. Mukhang $500 lang ang dala ko. Nakakahiya naman ang nangyaring ito. Uncle, sige po, kunin nyo na. Ayos na po ako sa $500. Dadalhin ko muna ang ginseng na ito, ngunit anuman ang mangyari, babayaran ko sa inyo ang kulang na pera. Sa dami ng perang ito, iba talaga ang pakiramdam kapag hawak mo na. Naintindihan ko. Pare, ang perang kinita mo sa pagbenta ng ginseng ay pambayad mo para sa pagpapakasal, di ba? Ang galing mo talaga, Tito Hu. Nahulaan mo agad. Yakin? Anong nangyari sa'yo? Kumita na tayo ng pera, bakit parang hindi ka masaya? Kuya Ziyuan, ngayong mayaman ka na, babalikan mo ba si Wang Xiaoyun para pakasalan? Anong pinagsasabi mo? Tapos na ang lahat sa amin. Ang babaeng mukhang pera na iyon, kahit ihandog pa siya sa akin, hindi ko siya tatanggapin. Pero Kuya Ziyuan, bakit mo sinabing nag-iipon ka para sa kasal? Sino ba ang gusto mong pakasalan? Kuya Ziyuan, bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Ang taong gusto kong pakasalan, hindi mo na kailangang hanapin pa sa malayo dahil narito na siya sa harap ko. Dito lang sa harap mo? Yakin, bibilhan kita ng masasarap na pagkain. Sina tito at tita po, hindi pa sila nakakakain sa bahay. Sige po. Susunod po ako sa lahat ng sasabihin mo. Ang dalawang batang ito, bakit bumili sila ng napakaraming gamit? Puro pagkain ng mga ito. At may mga itlog pa. Tingnan mo nga ang sarili mo, mukha kang ignorante. Dati, tambak ang pagkain sa atin, hinahayaan lang nating mabulok dahil hindi maubos. Ngayon namang nakakita ka lang ng itlog, tuwang-tuwa ka na ng ganyan. Dati iyon, kumusta na ba ang kalagayan natin ngayon? Na makakain lang tayo ng itlog, masaya na ako roon. Maya-maya, wag mong ipahahalata na patay gutom ka. Baka mapagtawanan ka pa ni Ziyuan. Tito, tita, gutom na ba kayo? Magluluto na ako ngayon? Magtiis muna kayo ng kaunti. Mamaya, kakain tayo ng baboy at pritong itlog. Yakin, si Ziyuan ba ang bumili ng lahat ng ito? Opo, nakapagbenta si Kuya Ziyuan ng ginseng at nagpumilit siyang ibili ang pamilya natin ng makakain. Sabi niya rin kailangan ninyong palakasin ang katawan, kaya bumili siya ng maraming itlog. Napakabuting bata talaga ni Ziyuan. Isipin mo, kung magiging manugang ko lang siya, ang ganda siguro ng buhay. Ma, ano po ba ang sinasabi niyo? Nakakaloka, nakakahiya kayo. Anong nakakahiya roon? Nakita ko naman kanina sina Lin Ziyuan at Wang Xiaoyun, hindi ba hiwalay na sila? Iba ang tingin niya sa iyo, halatang mahal na mahal ka niya. Ang dami ko ng karanasan sa mundo. Imposibleng hindi ko iyon mapansin. Siya naman kasi, ayaw ko na pong makipag-usap sa inyo. Yakin. Paano kung mamaya ay tanungin ni Mama si Lin Ziyuan para malaman ang kaniyang saloobin? Wag po. Paano kung wala siyang nararamdaman para sa akin, edi magiging mahirap na ang pagkikita namin sa susunod. Anak ko naman, kung walang nararamdaman si Lin Ziyuan sa iyo, bakit naman siya gagawa ng napakaraming bagay para sa pamilya natin? Tama ang mama mo, anak. Kapag pinalampas mo si Lin Ziyuan na isang mabuting lalaki, magsisisi ka habang buhay. Ang pamilya natin ngayon ay nasa ganitong sitwasyon, iniiwasan at kinamumuhian tayo ng lahat. Pero si Lin Ziyuan ay hindi tayo iniwan at tapat niya tayong tinutulungan. Ang ganitong kabutihan ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto.
Mahal, gusto ko na rin si Jiwan para maging manugang. Pero, sa kalagayan natin ngayon, nangangamba ako na baka hindi tayo magustuhan ni Pamilya Lin. Nabalitaan ko na ang pamilya ni Ziyuan ay puro kapatid na babae na lang ang kasama niya, kaya malamang ang ate niya ang nagdedesisyon doon. Bakit hindi tayo pumunta sa kanila bukas para ipakilala ang ating anak? Yakin, ano ba talaga ang nasa loob mo? Sabihin mo sa mama. Ako po. Susunod po ako sa gusto ninyo ni na Papa. Naiintindihan ko na anak, bukas ay pupunta tayo kay Pamilya Lin. Walang dapat ikahiya dahil para ito sa kaligayahan mo habang buhay. Huwag na po ninyong ituloy yan. Nagluluto pa si Kuya Jiwan, tutulungan ko muna siya. Tito, tita, nagluto ako ng pork soup at nagsaing din ako ng puting kanin. Sana ay magustuhan niyo ang luto ko. Ano ka ba? Siguradong magugustuhan ko ang niluto mo, Ziyuan. Halika, umupo ka na at kumain. Maupo ka. Kain na po tayo. Hindi ito maaari. May pumasok sa loob ng bahay natin. Si Shiula ng pakay nila. Sino? Sino ang may lakas ng loob na sakta ng ate ko? Sino pa ba? Siguradong sila Wang Jianxie yan. Ang tangang anak ni Wang Jianxie, walang gustong magpakasal sa kanya. Kaya sinasamantala nila si Wang Xiaoyun sa pagkakataong kumuha ng dote. Niloloko nila ang ate mo na magpakasal gamit ang $200 na dote. Hehe, gusto ko ng asawa. Bitawan niyo ang ate ko. Kaming mga pamilya Lin ay hindi kailangan ng dote niyo. Sabi ng kuya ko, hindi magpapakasal ang ate ko sa tangan ninyong anak. Pakawalan niyo siya. Tinanggap mo na ang dote. At ngayon sasabihin mong hindi na magpapakasal. Huli na ang lahat. Kailan pa nagkaroon ng ganyang patakaran sa nayon natin? Sinabi mo pa? Kami bang mga pamilyang Wang ay kailangan ang $200 na iyan? Sa tingin mo ba ganoon lang kadali na tumanggi? Shumei, wag na tayong makipagtalo. Ito na siguro ang tadhana ko. Pumasok ka na sa loob. Sabihan mo na lang si Jiwan pagdating niya. Ate, hindi ko kayang panoorin kang mapahamak. Anong pinuputak nyo? Mga bata, dalhin nyo na si Lin Xiulan at ngayong gabi ay ikakasal na siya sa anak ko. Tigil. Tingnan ko lang kung sinong mangahas na galawin ang ate ko. Lindsay Yuan, dumating ka sa tamang oras. Kayong mga taga-pamilya Lin, tinanggap nyo ang pera ng pamilya-pamilyang Wang para sa kasal, tapos ngayon sasabihin mong ayaw nyo na. Sino ang nagturo sa iyong gumawa ng ganito? Ako ang nagdesisyon nito. Hindi na ito ang lumang panahon. Ngayon ay naniniwala na tayo sa malayang pagmamahalan. Ang pilit na pagpapakasal gamit ang pera? Ito ba ang gawain ng isang kapitan? Lindsay Yuan, wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Wala akong pakialam sa usapan niyo ni Xiaoyun. Pero ang ate mo ay kailangang maikasal sa anak ko ngayong gabi. Ibig sabihin, kayong mga pamilyang Wang ay mangingidnap na ng tao? Tio, huwag ka nang makipag-usap sa kanya ng walang kwentang bagay. Ilayo niyo si Lin Xiulan. Tingnan natin kung mga haspang tumanggi si Lin Ziyuan. Jiuan! Huwag kang aalis diyan. Ililigtas ko si Xiulan. Naku po. Nagwawala na ang bakang ito. Nawala sa sarili ang baka. Haha. Kuya, anong gagawin natin? Masyado silang marami. Hindi natin sila kaya. Ate, huwag kang mag-alala. Kahit pa may mangyaring masama sa akin dito, hindi ko hahayaang mapahamak ang kapatid ko. Nagsasalita kayong taga-pamilya Lin na parang kayo ang nasa tama. Isa lang ang itatanong ko. Tinanggap ba ng ate mo ang pera para sa kasal?
Ikaw? Anong ginagawa mo? Kunin mo na itong mabahong pera ng inyong pamilyang Wang at lumayas na kayo agad sa bahay ko. Wala ka ba talagang konsensya? Kahit kanselahin pa ang kasal, kailangan mo pa ring bayaran kaming pamilyang Wang. Sige, paano mo gustong pagbayarin kita? Nakatanggap na ang pamilya Linyo ng $200 mula sa amin. Kaya bayaran mo ako ng hindi bababa sa $500. Kung hindi, isusumbong kita sa bayan. Sasabihin kong ang pamilya nyo ay nanloloko para sa pera. Didi, aking mahal na Didi, huwag ka sanang pumayag sa kanya. $500. Kahit ibenta pa natin ang buong pamilya ay hindi tayo makakaipon yan. Kuya, wala po tayong ganoon kalaking pera. Siguro ay humanap na lang po tayo ng ibang paraan. Wala kang dapat ipagalala, ate. May pera na ang kuya ngayon. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Napakakatawa mo naman. Lindsay Yuan, saan mo nakuha ang pera? Kahit ang maliit na halagang $500, hindi nga yan kayang ilabas ng pamilya mo. At ngayon, magpapanggap kang mayaman? Wang Xiaoyun. Maaari bang itiko mo na ang mabaho mong bibig? Wala kang kinalaman dito para makapagsalita. Palabasin niyo si Wang Jianxie. Tay, gusto ko nang mag-asawa. Gusto ko si Lin Ziulan. Huwag kang mag-alala, anak. Pangako, kukunin ni tatay si Lin Xiulan para makasama mo na siya. Lin Ziyuan, napakarami mong sinasabi. Kung ganoon ay ilabas mo na ang pambayad sa amin. Ano? Saan siya kumuha ng ganoon karaming pera? Lin Ziyuan, ipaliwanag mo sa akin ng maayos ngayon. Saan mo ninakaw ang perang iyan? Ang perang kinita ko ng marangal, pero sa mga salita niyo, ay nagmukha pa akong isang magnanakaw. Sa tingin mo, naniniwala ako sa iyo? Akala mo ba hindi ko alam kung anong klase ang pamilya ninyo? Bukod doon, ilang taon ka na bang walang asawa? Maliban sa akin? Sinong babae ang magkakagusto sa iyo? Wang Xiaoyun, mas mabuting tumahimik ka na lang. Sa pagmamadali mong mapakasalan ako, akala mo ba hindi ko alam ang dahilan? Ikaw, ano ang sinasabi mo? Naawa lang naman ako sa iyo. Akala mo naman kung sino kang gwapo. Kung ano talaga ang totoo, alam mo iyan sa sarili mo. Hindi ko lang sasabihin ngayon dahil ayaw kong may mangyaring masama sa iyo at sa bata. Ako, ayoko nang makipag-usap sa iyo. Basta, galing sa masama ang pera mong iyan. Tama. Sa kakayahan ng Lin Ziyuan na iyan, kahit pagsasaka ay hindi niya kaya, biglang may ganitong karaming pera. Kung hindi ninakaw, ay siguradong galing sa krimen. Tiyo, tingin ko ay dapat muna nating hulihin ang Lin Ziyuan na ito at dalhin sa himpilan para imbestigahan. Tama. Sa mga masasamang tao gaya ni Lin Ziyuan, hindi tayo dapat maging mahina. Lao Niu, huwag kang makikialam. Baka gumawa pa sila ng rason para saktan ako o tapusin ang buhay ko. Sasama na muna ako sa kanila. Bantayan mo ang aking kapatid na babae. Huwag kang mag-alala, Ziyuan. May paparating ng tutulong sa atin. Siguraduhin kong wala mangyayaring masama sa'yo. Tagapagligtas? Sino ang tagapagligtas? Tito Ho, dumating ka nga talaga. Siyempre naman, kailangan kong pumunta dahil nangako ako sa iyo, bro. Pero, ano ba talaga ang nangyayari rito? Walang hiya. Ang mga tao ni pamilyang Wang, balak ba nilang mandakip? Lumalabag na ito sa batas. Sandali lang, bro. Itutuwid ko ang lahat para sa iyo. Aba, sino ka ba? Akala mo ba nakakahanga ang may sasakyan? Hustisya raw? Huwag kang masyadong mayabang. Wala naman akong pinagmamayabang, nagsasabi lang ako ng totoo base sa sitwasyon. Ayaw ng babae at isinauli na rin ang dote, kaya bakit nyo pa siya pinipigilan? Hindi ba krimen ito? Kaibigan, huwag kang magsalita kung hindi mo alam ang buong kwento.
Si Lin Xiulan ay kusang loob na pumayag at siya rin ang tumanggap ng pera. Team Leader Wang, nagsisinungaling ka. Kailan ako kailanman pumayag? Ate, ipaliwanag mo ng maigi kay Tito Hu. Opisyal siya ng distrito? Siguradong matutulungan niya tayong makuha ang hustisya. Pinilit lang po ako. Sabi ni mga Wang, kung hindi ako papayag na magpakasal sa anak nilang kulang-kulang, hindi makakapag-asawa ang kapatid kong lalaki, at hindi rin papayagang kumuha ng pagsusulit sa kolehiyo ang kapatid kong babae. Sinabi rin nila na sa huli ay, isasauli rin ang perang iyon bilang dote. Lumabas kayong taga-mga Wang at magpaliwanag. Totoo ba ang lahat ng ito? Si Lin Xiulan ay puro lang siya gawa-gawang kwento. Magagawa ba namin sa pamilyang Wang ang ganoong bagay? Team Leader Wang, wala ka bang tapang na aminin ang sarili mong salita? Nung pinapirma niyo ako sa dokumentong iyon, lihim ko itong itinago. Para lang sa pagkakataong ito na hindi niyo aaminin ang ginawa niyo. Malinaw na ang lahat. Gumamit ang pamilya ni Pamilyang Wang ng maruruming paraan para pilitin si Lin Xiulan na magpakasal. Tapos, ang huling $200 ay magiging dote na ibabalik nyo lang din. Tito Hu, ang dote na hinihingi ni Wang Xiaoyun ay hindi lang 200, kundi $500. Grabe, wala kayong gagastusin na kahit 1 sentimo at kikita pa kayo ng 300. Napakaingat talaga ng plano nyo. Sino ka ba talaga? At bakit nagmamalaki ka rito sa nayon namin? Ginawa ko ang bagay na iyon, ano ngayon? Mahuhuli mo ba ako? Teo, ang taong ito ay hindi mukhang mabuting tao. Nagmaneho pa rito sa gitna ng gabi. Siguradong kakampi siya ni Lin Ziyuan. Tama. Ang pera ni Lin Ziyuan ay malamang may kinalaman sa taong ito. Isa rin siyang masamang tao. Hindi ito maganda, Lao Niu. Kailangan nating gumawa ng paraan. Huwag nating hayaan na ang mabuting taong katulad ni Tito Hu ay madamay rito. Huwag kang mag-alala. Dahil siya ang tagapagligtas, siguradong hindi siya ordinaryong tao. Teka lang, tigil lahat. Bakit? Nakikilala mo ba ang dala ko sa bewang ko? Ikaw, sino ka ba talaga? Tingnan mo ng mabuti. Ako ang taong tatalo sa mga masasamang gaya mo. Ang bago nating opisyal? Ngayon, ano pang masasabi ninyo? Kasama Hu. Sir, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Kung gusto mong magpaliwanag, sige. Isama mo ang mga tao mo at kusang sumuko sa bayan. Doon mo na lang ipaliwanag ng husto ang lahat. Kasama Hu. Nagkamali po ako. Talagang nagkamali po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Tito Hu? O siya, ayos lang ako. Xiaoyun, tulungan mo ang tiyuhin mo. Kapag sumuko ako sa bayan, mawawala ang posisyon ko at katapusan na ng pamilya natin. Tio, hindi kita matutulungan. May kailangan pa akong asikasuhin, mauna na ako. Brother Ziyuan, ipakiusap mo naman ako. Tungkol kay Xiulan, kami ni Pamilyang Wang ang nagkamali. Pangakong hindi na mauulit ito. Matatapos ba ito sa sorry lang? Para saan pa ang mga autoridad? Tatay, gusto ko nang mag-asawa. Gusto kong mapangasawa si Xiulan. Brother Ziyuan, leksyonan ko ang batang ito ngayon para makaganti ka. Pwede na ba ang ganito? Isama mo ang pamilya mo at lumayas kayo sa harap ko? Tito Hu, isang malaking opisyal po pala kayo sa probinsya at dahil po sa inyo ay naging maayos ang lahat. Kapatid, huwag kang masyadong formal. Sakto lang naman ang pagdating ko. Salamat po. Huwag nyo nang isipin iyon. Ginawa ko lang ang nararapat kong gawin. Ziyuan, ito ang natitirang $500. Itago mong mabuti. Gabi na rin, kailangan ko nang bumalik sa bayan. Tito Hu, bakit hindi po muna kayo kumain dito?
Masyado ng gabi sa oras na ito, mas mabuti siguro. Kung may oras kang pumunta sa bayan, ay ililibre ka ni Tito ng pagkain. Kuya, parang panaginip pa rin ang lahat hanggang ngayon. Bakit bigla kang naging napakagaling? Si Tito Hu ang magaling. Dahil kanina ay wala na rin akong maisip na paraan. At pati na rin ang matandang baka natin? Naging lunas ito sa ating problema. Napakahusay din nito. Oo nga, iniisip ko pa noon na ibenta ang matandang baka para magkapera. Pasensya na, Lolo Baka. Ayos na ang lahat ngayon. At pagkatapos nito ay hindi na maglalakas loob si Pamilyang Wang na lapitan pa tayo. Nagugutom ba kayo? Tingnan niyo ang dinala kong masasarap na bagay. Diyos ko, aking kapatid, saan mo nakuha ang lahat ng masasarap na pagkaing ito? Alam ko na. Pumunta si Kuya sa itim na merkado para mamili. Pero Kuya, saan ka naman kumuha ng pera? Pumasok muna kayo sa loob. Pagkatapos kong pakainin ng matandang baka, ay dahan-dahan ko itong ikukuwento sa inyo. Ang mga nangyari ngayong araw ay sadyang kahanga-hanga. Ginseng. Nagbabago na talaga ang swerte natin, maging sa pagbubungkal ng lupa ay nakakahukay tayo ng ginseng. Sabi ko na nga ba kaya ang daming tao sa baryo noong gabi? Nagtakbuhan silang lahat doon sa bakanting lote sa bundok dong? Dahil pala gusto rin nilang makahukay ng ginseng. Hayaan nyo lang silang maghukay doon. Paniguradong wala silang mahahanap na kahit ano. Ginagabayan tayo ng ating ama at ina mula sa langit. Didi ate, kumuha tayo ng masarap na pagkain at magtirik tayo ng insenso para sa ating mga magulang. Ama, ina, naging matagumpay na ang ating ziwan at gumaan na rin ang buhay natin. Lahat ng ito ay binili niya para sa inyo bilang pasasalamat. Napakagaling na ngayon ni Kuya Kuya. Ang lahat ng masasamang taong umaapi sa pamilya natin ay pinalayas na ni Kuya Kuya. Pero, Ama, Ina, miss na miss ko pa rin po kayo. Kung sana'y wala pa rin kayong sakit, di sana kasama rin namin kayong nagtatamasa ng ginhawa ngayon. Ama, ina. Alam ko pong nanonood kayo mula sa kabilang buhay. Alam ko kung ano ang pinakagusto nyo. Kukuha na ang inyong anak para sa inyo ng isang tunay at mabuting manugang. Didi, ang tinutukoy mo ba ay si Pamilyang Bai? Kuya, pumayag na ba si Bayakin sa iyo? Bakit naman napakabilis? Ilang araw ko pa lang na nakikilala si Bai Yakin, dahan-dahan lang dapat ang mga bagay na ito. Napakalaking halaga nito. Ngayon lang nakakita ang ate mo ng ganito kalaking pera, nanginginig na ang mga kamay ko. Ang perang ito, itabi mo ang kalahati para sa pag-aaral ni Xiumei sa kolehiyo at ang natitirang kalahati, gamitin mo para sa gastusin sa bahay. Hindi maari yan. Ang natitirang $500, ititabi ko para sa iyong dote. Galing sa lungsod si Bai Yakin, baka maliitan pa siya sa halagang ito. Iba ang pamilya ni Yakin kaysa kay Pamilyang Wang. Kung siya ay isang babaeng mukhang pera, hindi ko na siya nanaisin pa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dapat lang na magbigay ng dote. Hindi ito dapat ipagpaliban. Bukas ay magdadala ako ng regalo kay Pamilyang Bai para formal na mag-alok ng kasal. Mabuti naman, sa wakas ay hindi na kailangang pakasalan ni Kuya ang Wang Xiaoyun na yun. Ang hindi ko lang alam ay kung ano kaya ang ugali ng magiging hipag kong si Yakin. Huwag kang mag-alala ate. Iba si Yakin. Ang katulad ni Wang Xiaoyun ay hinding-hindi maikukumpara kay Yakin. Ayos ah. Hindi pa man kayo kinakasal, ay ganyan mo na siya protektahan? Ngayon ko lang nakitang ganito si Kuya, kung makapagtanggol ay sobra-sobra. Halatang, mahal na mahal niya talaga si Hipag Yakin. Ang 30 ektaryang lupain ay natapos ko ng bungkalin kahapon.
Kaya ngayong araw, naisip kong ipasyal si Yakin. Doon sa bundok sa tabi ng ilog. Xiumei, pupunta ako kay pamilyang Bai para mamanhikan. Bakit kailangan mo pang sumama? Ate? Pakiusap po. Gusto ko pong makita ang magiging asawa ni Yakin. Hindi ito ang tamang pagkakataon. Pagtatawanan ka lang ng mga tao kapag pumunta ka roon. Hindi. Ate, talaga bang balak mong formal na hilingin ang kamay niya para sa kasal? Hindi ba parang masyado itong mabilis? Ziyuan, nandyan ka ba sa bahay? Ha? Tito Bai, Tita Joe, anong ginagawa niyo rito? Jiwan, pumunta kami rito ni Tito dahil may mahalagang bagay kaming kailangang ipakipag-usap sa pamilya mo. Siguradong kayo po si Tita Joe, di ba? Pumunta na nga kayo? Bakit pa po kayo nagdala ng mga gamit? Nakakahiya naman po sa inyo. Xiumei, bilisan mo at mag-ayos sa loob. Huwag na po kayong mahiya. Kasi, Yakin, pumasok ka rin sa loob para tumulong. Kayo po ba si Ate Xiulan? Kung may gagawin man po sa loob, ako na po ang gagawa niyan para sa inyo. Paano mangyayari iyon? Yakin, panauhin ka na galing pa sa malayo. Hindi naman yata tama na pagtrabahuhin ka namin. Ate Yakin? Sasamahan kita sa loob. Napakaganda mo po talaga. Ito ang ryegrass na ginapos namin para sa inyong baka? Narinig ko kasing paborito niya itong kainin. Tito? Tita? Napakagandang ryegrass nito? Sa bundok lang makakahanap nito? Pumunta ba kayo sa bundok? Sa totoo lang, nakakahiyamang aminin, madaling araw pa lang ay gising na ang pamilya namin at pagkatapos ng mahabang paghahanap ay nahanap din namin ito. Si Yakin lang talaga ang masipag magtrabaho habang kami ng asawa ko ay panggulo lang doon. Matapos ang mahabang oras ng pagod, ito lang ang nakuha namin. Tumigil ka na nga, hindi pa ba sapat ang hiyang naramdaman natin? Dahil kasi ito sa pagtulong sa amin ng inyong baka kahapon, sa kasalukuyan ay wala ang pamilya namin ng anumang masarap na pagkain para sa baka, kaya naisip naming kumuha ng damo bilang pasasalamat. Tito, tita, pumasok muna po kayo sa loob. Huwag na nating ituloy ang usapan dito sa labas. Mukha tayong hindi magkakilala niyan. Matandang baka, sina Tito, Tita at si Yakin ay sadyang pumunta sa bundok para kumuha ng ryegrass para sa iyo, para ito sa kanilang pasasalamat. Mababait ang mga taong ito, di ba? Sa nakikita ko sa kanila, siguradong narito sila para mamanhikan. Pumasok ka na sa loob at tingnan ang sitwasyon. Habang kumakain ako ng ryegrass, ay pag-iisipan ko kung ano ang susunod na hakbang upang turuan ng leksyon ang mga masamang taong sina Chen Wenhua at Wang Xiaoyun. Sina Chen Wenhua at Wang Xiaoyun, magagawa pa ba nila akong saktan ngayon? Tiyak na nagpaplano sila ng masama ng patago. Ngunit huwag kang mag-alala. Mayroon na akong naisip na magandang paraan. Kapag nagkasundo na kayo ni Bayakin, maghahanda na tayo para gumanti. Xiaolan, alam kong ikaw na ang nasusunod sa pamilya Lin. Kaya pumunta kami rito ng tiyuhin mo dahil gusto sana naming ilakad ang kasal para sa aming Yakin. Tiyay, ito po ay... Bakit naman po ang babae ang lumalapit sa lalaki para sa kasal? Pasensya na po. Mali po ako. Dapat po ay mas maaga akong pumunta sa inyo para mamanhikan. Ano? Xiulan, totoo ba iyan? Gusto niyo rin po bang pamanhikan para kay Ziyuan? Opo. Ang isang dalagang tagalungsod na gaya ni Yakin, kung magugustuhan niya ang kapatid ko, ay napakalaking swerte na po para sa pamilya Lin. At isa pa, ang kapatid kong iyon ay matagal nang may gusto kay Yakin. Nakahinga rin ako ng maluwag. Kaso sa sitwasyon namin ngayon, sana ay hindi kami maging pabigat sa inyo. Tio, wag po ninyong sabihin iyan. Kahit po hindi ako nakatapos ng pag-aaral, alam ko pong hindi naging madali ang buhay niyo sa lungsod. At saka po, ang pamilya namin ay hindi tumitingin sa katayuan sa buhay. Ang isang mabait na dalaga na gaya ni Yakin ay napakahirap na talagang mahanap sa panahon ngayon. Si Ulan. Huwag na nating pagtalunan kung sino ang unang nag-alok, ituring na nating selyado ang kasunduang ito. Siguradong payag po ang pamilya namin. Ang batang iyon na si Ziwan ay matagal na pong nagmamakaawang pamanhikan ko siya.
Kaya lang hindi ko po alam kung ano ba ang nararamdaman ni Yakin. Anak, ang papa at ang mama ay laging nirerespeto ang desisyon mo. Kung hindi ka payag, maaari mo pang bawiin ito. Kailan ko ba sinabing hindi ako payag? Ate Yakin? Hindi pala? Dapat na pala kitang tawaging sister-in-law Yakin. Ate, huwag kang mahiya. Wala namang ibang tao dito sa loob ng kwarto. Ziyuan, pumarito ka. Ziyuan, sa harap ng ate mo ngayon, magsabi ka ng tapat sa tito at tita mo na simula ngayon ay itatrato mo ng mabuti si Yakin. Huwag kayong mag-alala. Ang isang mabait na babaeng katulad ni Yakin ay higit pa sa dapat kong alagaan. Posible bang maging masama ako sa kanya? Kailangan mo pa ring maniguro. Nananatiling nakatingin ang mga magulang natin mula sa kabilang buhay. Kapag ikaw ay naglakas loob na saktan si Yakin, kahit bahagya, hindi ko alam sa iba, pero akong si Lin Xiulan ang unang magpaparusa sa iyo. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging mabuti kay Yakin. Huwag niyo na masyadong kulitin si Kuya Ziyuan. Ilang beses na niya iyang sinasabi. Sa totoo lang, kahit hindi siya magsalita, naniniwala naman ako sa kanya. Ate ni Ziyuan, alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya namin, wala kaming maipagmamalaking mamahaling bagay. Ang regalong ito para sa ating pagkikita ay mga ilang alahas na naiwan ni Pamilyang Bai. Ang mga ito ay pamana pa ni Pamilyang Bai. Sa panahon ngayon ay hindi namin magawang ibenta ito. Hindi rin naman ito mabebenta ng maayos, kaya sana ay wag nyo itong hamakin. Diyos ko. Tita, puro ginto po ang mga ito. Paano ko po ito matatanggap? Si Ulan, tanggapin mo na ito. Hindi po pwede. Kahit na magbibigay ng mga alahas na ginto, kami po dapat ang magbigay kay Yakin. Si Ulan, magsasabi si tita ng totoo sa'yo. Basta't maging mabuti si Jiyuan kay Yakin, panatag na ang loob namin ng asawa ko. Wala kaming hinihinging kapalit. Tama? Kahit isang sentimo ng dote ay hindi namin tatanggapin. Kahit na si Tito Tita ay naging mayaman noon at nakakita na ng maraming luho, ang hindi paghingi ng kahit $1 na dote ay talagang pambihira. Tito, tita, paano kung ganito na lang po? Ang mga alahas na ito ay ituturing na dote ni Yakin, kaya mas mabuting iwan muna ito kay Yakin para siya ang magtago. Bata pa lang si Yakin ay hindi na niya hilig ang mga ginto o pilak, kaya Shiyulan, ikaw na lang ang magtago nito. Yakin, ilalabas kita para mamasyal muna. Pero nangako na po ako kay Shumei, natutulungan ko siyang mag-aral ng math. Siguro sa susunod na lang po. Ano? Naging malapit na pala kayo agad ng kapatid ko? Gusto pa ni Xiumei na turuan mo siya. Napakatalino ni sister-in-law Yakin. Kani-kanina nung kausap ko siya, nasagot niya pati ang mga mahihirap na tanong sa math. Tama ka. Ngayon dahil ayos na ang lahat, ako na lang ang walang ginagawa. Mabuti pang puntahan ko muna si Lao Niu para makipag-usap. Jiyuan, saktong-sakto ang dating mo. Iniisip ko kung paano natin haharapin ang problema tungkol kay Chen Wenhua. Lao Niu, nakipagkasundo na ako sa pamilya ni Yakin. Ngayon kaya ay kukulitin pa rin ako ni na Chen Wenhua at Wang Xiaoyun? Sabi nga sa kawikaan, mas mabuti pang manakawan kaysa sa lagi kang pinag-iinitan. Masamang tao ang Chen Wenhua na yan. Natatakot ako na baka gumawa siya ng paraan para makapaghiganti sa iyo. Nang nanggulo sina Wang Jianxie sa bahay namin kagabi, sigurado akong si Chen Wenhua ang nasa likod noon. Kung ganoon ay kailangan na talaga nating humanap ng paraan. Oo nga pala. Tungkol sa fiancé ni Chen Wenhua na nasa lungsod, Lao Niu, alam mo ba kung sino siya? Zhao Yuefang ang pangalan ng babaeng iyon at alam ko ang address ng pamilya nila. Kung ganoon ay madali na ito. Susulat ako at ipapadala ito agad. Hayaan nating si Zhao Yuefang mismo ang magdesisyon.
Ang tindi ng diskarte mo? Kahit ako na si Lao Niu ay napibilib mo. Boss, may ipapadala po sana akong sulat. Ziyuan, ang ingay yata sa bahay niyo. Ano meron doon? Wala naman pong masyadong balita. Kakalipat lang namin ng kasunduan sa kasal. Ziyuan, totoo bang pakakasala mo ng Wang Xiaoyu na yon? Hindi po si Wang Xiaoyun, kundi si Bai Yakin na galing sa lungsod. Hindi ba't galing sila sa pamilya ng mga negosyanteng naghihirap? Magandang balita. May magandang balita. Nabalitaan niyo na ba na ang batang si Pamilya Lin ay nakipagkasundo na kay ikalawang Miss Bai mula sa lungsod? Totoo ba iyan? Napakaswerte naman talaga ni Lin Ziyuan. Kuya Ziyuan, anong nangyari sa lupang ito? Bakit puno ito ng mga bakas ng paa? Dahil lang naman ito sa nakuha kong ginseng dito. Kahit hating gabi na, ay nagpupuntahan dito ang mga taga-nayon bitbit ang kanilang mga flashlight dahil gusto rin nilang makahukay ng ginseng. May nahukay ba sila? Siguradong wala silang makukuha. Ang kayamanan gaya ng ginseng ay hindi madaling mahanap kung hindi para sa iyo. Kuya Ziyuan, parang may maliit na ilog doon. Tara manghuli tayo ng isda. Gusto mo na naman bang kumain ng isda? Gagawa muna ako ng pamingwit. Pagkatapos ay isasama kita sa pangingisda. Hindi madaling gumawa ng pamingwit? Wala tayong sinulid at taga para sa pangingisda. Tama ka. Kung ganoon, bumaba na lang tayo sa ilog para manghuli ng isda gamit ang ating mga kamay. Lao Niu, ang galing mo talaga. Mayroon na tayong taga ngayon. Nagdala pa naman ako rito ng isang rolyo ng sinulid. Ang taga na ito, ang sisiguro na makakahuli ka ng maraming malalaking isda. Bilisan mo na at samahan mo si Yakin po. Dito na lang muna ako sa malapit para kumain ng damo. Kuya Ziyuan, ang galing mo naman. Siguradong 5 o 6 na kilo ang isdang ito, kaya na nating magluto ng isang malaking kaldero ng sinigang pag-uwi. Tingnan mo ako. Makakahuli pa ako ng mas marami. Yakin, gusto mo rin bang subukan? Pero hindi naman ako marunong mangisda. Sige na, subukan mo. Sigurado akong kaya mo yan. Ay, Yakin. Huwag kang malikot. May kumagat na. Napakalaking isda nito. Talaga bang ako ang nakahuli nito? Sira ka talaga. Siyempre, ikaw ang nakahuli niyan. Napakawalang hiya nyo. Nagtatago rito sa tanghaling tapat para gumawa ng kalaswaan. Nakakagalit talaga. Bakit ba naging maayos ang buhay nilang dalawa? Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig nila tayo. Bakit Chen Wenhua na walang utang na loob? Ngayon ba ay natatakot ka na? Kung hindi dahil sa iyo, ganito ba ang sasapiting kahabag-habag na kalagayan ng tito ko? Ang tito mo mismo ang sumuko sa bayan, kaya siya natanggal sa trabaho sa produksyon. Wala na akong nagawa roon. May gana ka pang magsalita? Noong araw na yon ay sinusulan mo ang tito ko na dalhin ng mga tao para agawin ang kay Lin Xiulan. Hindi ko naman inakala na si Lin Ziyuan pala ay may kakilalang matataas na opisyal sa bayan. Wala akong pakialam. Ngayon, engaged na si Lin Xiuan sa anak ng mayamang pamilyang iyon. Dapat ka ring mag-alok ng kasal sa amin. Kailangan kong mabawi ang dangal ko. Balita ko ay nagbigay si Lin Ziyuan kay Bai Yakin ng $1,000 na dote, kaya dapat magbigay ka ng $2,000. Nababaliw ka na ba, Xiaoyun?
Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Wala kang lakas ng loob na panagutan ito? May dinadala na ako sa sinapupunan ko. At sa iyo ito. Makinig ka muna. Xiaoyun, kailangan mo pa ring pakasalan si Lin Ziyuan. Sa ganoong paraan, ang $1,000 na dote ay mapupunta na sa iyo. Ano bang sinasabi mo? Bakit ko kailangan pakasalan pa si Lin Ziyuan? Pagkatapos mong isilang ang anak natin doon sa pamilya ni Pamilya Lin, makakabalik na ako ng maayos sa syudad. Sa oras na iyon ay susunduin ko kayong mag-ina at mamumuhay na tayo ng marangya. Pero si Lin Ziyuan ay kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan kay Bai Yakin. Paano ko pa siya mapapakasalan? Ito ang naisip ko. Humanap tayo ng pagkakataon bukas. Pumasok ka sa loob ng kwarto ni Lin Ziyuan, tapos ay humiga ka sa kanyang kama. Anong klaseng kalokohang plano iyan? Xiaoyun, patapusin mo muna ako. Kapag nakahiga ka na sa kama niya, magsisigaw ka, at pagkatapos ay susugod kami ng pamilya mo. Pagdating ng oras na iyon, sabihin mo, nangyari na ang lahat, at mapipilitan si Lin Ziyuan na panindigan ka. Ito. Paano na ako haharap sa ibang tao pagkatapos nito? Lahat ng tao dito sa baryo, tiyak na lalaitin ako hanggang sa mawala na ako. Pero hindi mo na maitatago ang tiyan mo malapit na? Ano nang gagawin mo sa oras na iyon? Wala na nga sigurong ibang paraan. Pero Chen Wenhua, binabalaan kita. Kapag pinakasalan na ako ni Lin Ziyuan, hindi mo ako maaaring iwan. Kundi ay gagawin kong impyerno ang buhay mo. Huwag kang magalala. Ji-Yuan, narinig ko ang pinag-uusapan ni na Chen Wenhua at Wang Xiaoyun na masamang plano. Napakawalang hiya talaga ng dalawang ito. Anong kabulastugan na naman ang balak ng dalawang ito? Napakalupit ng plano nila. Kung hindi mo lang ito narinig, Lao Niyo, baka talaga naging miserable ang buhay ko. May naisip ka na bang paraan para harapin ito? Huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin ko. Diyos ko, saan nyo nabili ang isdang ito? Hindi ito binili. Ito ay hinuli namin ni Kuya Ji-Yuan sa pamamagitan ng bingwit doon sa ilog. Paano mangyayari iyon? Sa ilog na narito sa baryo natin, imposibleng magkaroon ng ganitong kalaking isda. Tito Bai, totoo po ito? Totoo pong nakuha ko ito sa pamingwit. Dahil si Ji-Yuan ang nagsasabi, naniniwala ako. Hindi masama? Halos kapantay na nanggaling ko ang paraan mo ng pamimingwit. Si Tito Bai po ay mukhang eksperto talaga. Kailangan ko pa pong matuto ng mabuti sa inyo. Tingnan mo itong dalawang ito. Habang nag-uusap ay nagpupurihan na sa isa't isa. Pero Ziyuan, hindi ba dapat ay ibahin mo na ang tawag mo? Ibahin ang tawag? Ang ibig sabihin ay huwag na kaming tawaging tito at tita. Dapat ay papa at mama na. Pa, ma, sasama po ako kay Yakin ngayon para magluto ng sinabawang isda bilang paggalang sa inyo. Mabuting bata, pumasok na kayo ni Yakin sa loob at maghintay. Kami ng papa mo ang magluluto ngayon. Oo nga, marami kaming natutunang putahe kay Xiulan. Tamang-tama na subukan namin ito ngayon. Hayaan nyo na pong kami ni Yakin ang gumawa, hindi pa po ito nalilinis. Ay oo nga, nakalimutan ko iyon. Mahal, marunong ka bang maglinis ng isda? Ano? Maglinis ng isda? Hindi ko kaya iyon. Hindi naman tayo tinuruan ni Xiaolan kung paano iyon gagawin. Pumasok na lang po kayo sa loob at hintaying maluto ang pagkain. Napakabuti niyang bata. Ang batang si Ziyuan, iba siya sa mga lalaki rito sa baryo. Maasikaso siya at marunong magluto. Magiging masaya ang buhay ng anak natin. Sa tingin mo, tungkol sa kasal nila, hindi ba dapat natin itong ayusin sa lalong madaling panahon? Tungkol sa kasalang ito, sa tingin mo ba ay masyadong mabilis? Masyadong nagmamadali? Huwag mong kakalimutan ang sitwasyon ng pamilya natin. Kapag tumagal pa ang kasalang ito, hindi natin alam kung anong masamang mangyayari. Gusto ko nang makitang makasal agad si Yakin para maayos na ang lahat. Tama ka, asawa ko. Sa susunod, makikipag-usap ako sa atin ni Jiwan para asikasuhin na agad ang kasal ng mga bata.
Kuya Ziwan, pupuntahan mo pa ba ako bukas para maglaro? Ayaw mo ba akong umalis? Wala naman akong sinabing ganoon. Pero, pwede ka pa bang manatili muna saglit? Kuya Ziwan, bakit ka bumubuntong hininga? Nag-aalala ka ba tungkol sa kasal? Anong sinabi mo? Kasal? Kuya Ziwan, huwag kang mag-alala. Hindi kailangan ng pamilya namin ng dote. Wala rin akong hinihinging kapalit. Napakabuti mo sa akin, kaya aalagaan din kita habang buhay. Dahil sinabi na iyan ni Yakin, dapat ko nang ihanda ang kasal agad-agad. Tungkol naman kay Wang Xiaoyun, dapat ko na ring ayusin ang lahat doon. Xiumei, may kailangan akong ipatulong sa iyo bukas. Kuya, bakit ka napakagalante? Ano ba ang meron? May kinalaman ito kay Wang Xiaoyun? Napakasama ng taong iyan. Hindi ko akalain na sina Wang Xiaoyun at Chen Wenhua ay ganyang uri ng mga tao. Kuya, ano ang gagawin mo bukas? Umupo ka muna. Bukas, suotin mo ang aking mga damit at magtago ka sa kama sa loob ng kwarto ko. Pagkatapos ay hintayin mong pumasok si Wang Xiaoyun. Kuya, napakatalino talaga ng naisip mong plano. Huwag na huwag mong sasabihin ito kay ate. Masyado siyang mabait at siguradong hindi siya papayag. Huwag kang mag-alala, wala ngayong oras si ate para intindihin si Wang Xiaoyun. Dahil abala siya sa paghahanda para sa iyong kasal. Didi, may gusto sana akong pag-usapan kasama ka. Xiumei, huwag ka na rito. Pumunta ka sa kwarto mo at mag-aral ka. Ate, pinapaalis niyo na naman po ako. Ano ba ang pag-uusapan niyo ni Kuya? Magbalik-aral ka na muna para makapasa ka sa pagsusulit sa universidad. Si Yuan, ngayong magkatipan na kayo ni Yakin, siguro ay dapat na tayong pumili ng magandang petsa para matuloy na ang kasal ninyo. Kayo na po ang bahala ate, kung ano man po ang desisyon niyo ay ayos lang sa akin. Hangal na nakababatang kapatid, hindi lang tayo ang dapat magdesisyon nito. Kailangan din nating makuha ang pahintulot ng pamilya ni Yakin. Huwag na po kayong mag-alala ate, dahil sa tingin ko ay gusto na ring magpakasal ni Yakin sa lalong madaling panahon. Paano naman mangyayari ang ganoong kabuting balita? Kababahagi lang ng balita kay ate na maaari na raw bumalik ang mga tagalungsod doon. Alam mo ba kung gaano kalaki ang negosyo ng pamilya ni Yakin sa lungsod? Tunay pong hindi ko iyon alam. Maging ako ay hindi alam. Pero ang balita, napakalaki raw ng negosyo nila. Kaya hindi na dapat papatagalin ang kasal niyo. Ate, sina Bai Shanhai at Zhou Yuting ay hindi yung mga taong tumitingin sa yaman at lalong hindi sila yung mga taong hindi tumutupad sa usapan, kaya huwag ka nang mag-alala. Didi, hindi naman iniisip ni ate kung gaano kayaman si pamilyang Bai balang araw. Ang inaalala ko lang ay baka ikaw ang dehado. Paano naman ako magiging dehado? Kapag bumalik na si Yakin sa syudad, magiging mayaman siyang dalaga ulit doon ate. Natatakot ako na kapag sumama ka sa syudad, hindi ka makasabay sa uri ng buhay doon. Ate, nag-aalala ka ba na baka magbago ang isip ni pamilyang Bai? O nag-aalala ka rin na magbago ang damdamin ni Yakin? Nag-aalala lang ako sa sarili kong Didi. Wala itong kinalaman sa kanila. Ate, marunong akong tumingin ng tao. Mabuting babae si Yakin, ang kanyang kabutihan at katapatan ay walang kinalaman sa estado niya sa buhay. Ate, si Yakin, para lang mapakain ng sabaw ng isda ang kanyang ina, ay muntik nang mapahamak sa gilid ng ilog. Sa pagiging madasalin at mabuti ni Yakin, sa tingin mo ba, magbabago ang loob niya dahil lang sa kanyang katayuan? Ngayon ay kampante na ako. Hindi ko akalaing napakarami na palang pinagdaanan ni Yakin. Kapag kinasal na siya sa pamilya natin, siguraduhin mong mamahalin at aalagaan mo siya ng mabuti. Tito, tita, bakit may dala na naman kayong kung ano-ano? Pamilya na tayo, hindi nyo na kailangang maging masyadong formal. Ang mga isdang ito ay mga nahuli ni Ziyuan sa ilog kahapon, nalinis naming buong pamilya kagabi. Saktong dadalhin ko lang ito sa inyo. Takot sanang maglinis ng isda ang tita mo, pero kailangang magpakatatag at natuto na rin siya sa huli. Hindi naman kami sanay sa mga ganitong gawain noon. Xiulan, huwag mo akong tatawanan. Ziwan, samahan mo si Yakin. Kakausapin ko lang ang tito at tita mo sa kabilang kwarto. Eksakto, hindi ko pa napapakain ng baka. Ang sasarap at fresh ng mga damong ito. Nagtabas na ako ng damo kaninang umaga,
Doon mismo sa pinag-isdaan natin kahapon. Ang bait talaga ni Yakin sa akin. Itong mga ryegrass na ito ang pinakamalalambot na bahagi. At ito ang paborito kong kainin. Kuya Ziwan, bakit ka tumatawa? Wala lang. Narinig ko kasing pinupuri ka ng baka. Kuya Ziwan, nambubola ka na naman. Paano naman makakapagsalita ang baka? Isa lang siyang hayop. Oo, tama ka. Nagbibiro lang ako. Naaalala mo ba ang taga-syudad na fiancé ni Chen Wenhua na si Zhao Yuefang? Siyempre naman. Kakasulat ko lang sa kanya kamakailan. Sinabi ko ang ginagawa ni na Chen Wenhua at Wang Xiaoyun na panloloko. Darating na si Zhao Yuefang dito sa Nayon ngayong araw. Ang laking pagkakataon nga naman, paniguradong mas magiging kapana-panabik ang palabas ni Wang Xiaoyun mamaya. Kuya Jiwan, ano na naman ba ang nginingiti mo riyan? May dumi ba sa mukha ko? Napakasili mong bata. Wala itong kinalaman sa iyo. May mangyayari kasing magandang palabas mamaya. At hindi ko mapigilang mapatawa kapag naiisip ko ito. Anong magandang palabas? Maghintay lang tayo rito at malalaman mo rin mamaya. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Alam mo ba kung saang kwarto nakatira si Lin Ziyuan? Siyempre, alam ko, doon sa silangang kwarto. Siguradong kasarapan pa ang tulog niyon sa mga oras na ito. Pagpasok mo, humiga ka agad sa kama, ipikit mo ang mga mata mo at magsisigaw ka lang. Pupuntahan ko na ngayon ang tatay mo. Pagkatapos ay isasama ko ang mga tao mula sa pamilyang Wang dito. Hindi sapat kung pamilya ko lang ang nandoon, dapat ay tumawag ka pa ng maraming miron. Mas maganda kung mas lalaki ang gulo. Sige, naiintindihan ko. Maghiwalay na tayo ng kilos. Lin Ziyuan, hinaras mo ako. Hindi maaari. Dapat kang maging responsable sa akin. Anong nangyayari? Parang nanggagaling sa silangang kwarto ang ingay. May babaeng umiiyak. Parang tinawag niya pa ang pangalan ni Ziyuan kanina. Ito ay, hindi kaya hinahamak ni Jiwan si Yakin? Hindi maari. Hindi ito boses ni Yakin. Parang boses iyon ng tinatawag nilang Wang Xiaoyun. Nasaan ang tarantadong si Lin Ziyuan? Palabasin siya agad para harapin ako. Uncle Wang, anong ginagawa niyo po? Si Ziyuan, paano na naman po niya naging kasalanan sa inyong pamilyang Wang? Lin Xulan, makinig ka ng mabuti. Ang anak kong si Xiaoyun ay hindi umuwi kagabi. Sabi nila nandito raw siya sa inyo, sa loob mismo ng kwarto ni Lin Ziyuan. Nagsisinungaling po kayo. Paano magagawa ng kapatid ko ang ganyang bagay? Nakatakda na silang magpakasal ni Yakin. Ayaw mong maniwala? Tatawagin ko ang anak ko para lumabas nang makita mo sa sarili mong mga mata. Xiaoyun, lumabas ka na. Anak, hinamak ka ba ni Lin Ziyuan? Tatay, hindi lang niya ako basta hinamak. May nangyari na po sa amin. Nasaan si Lin Ziyuan? Palabasin ang walang hiyang iyan. Magpaliwanag siya sa akin ngayon din. Ano ang plano niyang gawin sa sitwasyong ito? Nasaan si Lin Ziyuan? Palabasin niyo ang walang hiyang iyan. Ipaliwanag niyo sa akin nang maayos ang lahat ngayon din. Ano ang balak niyang gawin tungkol dito? Tay, wag na po kayong sumigaw. Nasa loob pa po ng kwarto si Lin Ziyuan at nakahiga sa kama. Uncle Wang, kung ako ang tatanungin, dahil nangyari na ang nangyari, dapat niyo ring isipin ang kapakanan ni Xiaoyun. Anong ibig mong sabihin, Chen Wenhua? Linawin mo ang sinasabi mo. Dahil tapos na ang lahat at wala na tayong magagawa, tingin ko ay dapat nang ipakasal si Xiaoyun kay Lin Ziyuan. Ano? Niloko ni Lin Ziyuan ang anak ko, tapos ipapakasal ko pa siya sa kanya? Tay, yun din po ang nasa isip ko. Total ganito na rin lang ang sitwasyon, maliban kay Lin Ziyuan, sino pa ang pakakasal sa akin? Talagang mahirap ng pigilan ang dalagang gustong mag-asawa. Sige, dahil iyan ang gusto mo anak, kailangang pumayag si Lin Ziyuan ngayon din at dapat siyang maghanda ng dote. Sister Xulan, hindi naman masyadong malaki ang hihilingin kong dote. Alam kong $1,000 lang ang ipon nyo. Bigyan mo na lang kami ng $800. Pwede na ang $800, pero kapag ikinasal na si Xiaoyun sa pamilya ninyo, hindi siya dapat magdusa doon at hindi siya pwedeng makipagsiksikan sa inyo sa iisang bakuran. Huwag kayong mag-alala, Tay. Naniniwala akong alam ni Sister Xulan ang tama. Wala rin naman akong gaanong hinihiling. Dapat lang na ayusin at i-renovate ang bahay na ito. Tama.
Pagkatapos, kailangan ni na Lin Xiulan at Lin Xiumei na lumipat na sa ibang bahay. Mas mabuti pang maghiwa-hiwalay na lang ng pamilya. May isa pa pala. Kapag idinaos na ang handaan para sa kasal, ipakakatay mo para sa akin ang matandang baka nyo. Gusto kong buong baryo ang kumain ng karne ng baka. Lin Xiulan, tapos na kaming ilatag ang mga gusto ng pamilyang Wang. Anong balak nyo? Anong balak sinasabi nyo? Mayroon lang akong 2 salita para sa inyo. Hinding-hindi. Anong pinuputok ng butsi mo, Lin Xiulan? Kasalanan ito ng Lin Ziyuan nyo. Bakit? Lalaban ka pa ba? Anong ginawa ng Ziyuan ko? Galing kaya ako sa kwarto ni Lindsay Yuan. Kailangan pa ba itong itanong? Saksi rito ang lahat ng mga kapitbahay. Anak, palabasin mo ang Lin Ziyuan na iyan. Ako ang bahala sa iyo. Parang nahihiya yata ang Ziyuan na iyon. Tinawag ko siya ng 2 beses sa loob kanina, pero hindi man lang siya sumasagot. Ano bang pinagkakagulo niyo rito? Hindi niyo na ba ako patutuluyin? Ha? Lin Xiumei, bakit ikaw ang nandyan? Oo nga. Bakit si Lin Xiumei ang lumabas? Nasaan ang Lin Ziyuan na yon? Nagpalit kami ng kwarto ni Kuya kagabi. Kaya ako ang natulog sa silangang kwarto. Anong gagawin natin ngayon? Bitawan mo ako, Xiaoyun. Ang daming tao rito at lahat sila ay nakatingin. Nasa silangang kwarto ka, Lin Xiumei? E di nasaan ang Lin Ziyuan? Sino ang naghahanap sa akin? Makinig kayong lahat sa akin. Iisa lang ang babaeng mamahalin ko rito sa buhay ni Lin Ziyuan at iyon ay si Bai Yakin. Wang Xiaoyun? Umaga pa lang ay palihim kang pumasok sa silangan na kwarto, humiga ka agad sa kama at nagsimulang magsisigaw. Hindi ba't gusto mo lang madiin ang kapatid ko? Wala ka talagang hiya. Wang Xiaoyun, sa ginagawa mong iyan, hindi ba't lalo mo lang hinihiya ang sarili mo? Napakawalang hiya mong bata. Umalis ka at umuwi na. Tay, makinig po muna kayo. Ano pa ang sasabihin mo? Hindi ka pa ba sapat na napahiya? Chen Wenhua, lumabas ka naman at ipagtanggol mo ako. Ang plano na baliktarin si Lin Ziyuan, hindi pa galing sa'yo iyon. Wang Xiaoyun, ikaw, huwag mo akong idamay. Anong kinalaman ko rito? Sige, ngayon itatanggi mo na. Gusto mo bang isumbong ko ang lahat ng ginawa mo? Ano ang ginawa ni Chen Wenhua? Xiaoyun, malapit na akong makabalik ng lungsod. Pakiusap, huwag mo munang sabihin iyon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Zhao Yuefang na galing sa lungsod. Nandito ako para hanapin si Chen Wenhua. Yuefang, anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko na ikaw, Chen Wenhua, ay may bago ng kalaguyo dito sa Nayon, kaya pumunta ako rito para makipaghiwalay sa iyo. Yuefang, ikaw lang ang tanging mahal ko. Kanino mo naman narinig ang kalokohang iyan? Wala akong ginagawang masama rito sa Nayon. Naghihintay lang naman ako na makabalik sa lungsod para pakasalan ka, di ba? Bitiwan mo ako. Magsalita ka ng maayos. At huwag kang humipo-hipo sa akin. Di ba sabi mo nakipaghiwalay ka na sa babaeng iyan mula sa lungsod? Bakit siya nandito at sinusugod tayo? Di ba sabi mo isasama mo ako sa lungsod? Ipaliwanag mo ito sa akin ng malinaw. Chen Wenhua, sasabihin mo pa bang wala kang nilalanding babae? At sino naman ang isang ito? Yuefang, ikaw lang ang mahal ko. Si Wang Xiaoyun ang lumandi sa akin, pero pinaglaruan ko lang siya. Manahimik ka. Kahit ano pang sabihin mo, wala na itong silbi. Nandito ako para makipaghiwalay. Huwag mo na akong guguluhin pa. Kung hindi ay tatawag ako sa mga autoridad para ipakulong ka. Yuefang, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Chen, balak mo bang tumakas? Dala ko ang anak mo sa sinapupunan ko. Wang Xiaoyun, ikaw, huwag mo akong bintangan ng kung ano-ano. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Chen, kailangan pakasalan mo ako at kailangan mo ring magbayad ng $2,000 bilang danyos. Wala akong ganoon kalaking pera. Gusto mo lang ba talagang paglaruan ng damdamin ko, ha? Sinasabi mo pa na ako ang lumandi sa'yo? Gayong ikaw naman ang nangaakit sa akin. Xiaoyun, magsabi ka ng totoo sa itay ngayon din? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tay, mali po ang inyong anak. Naloko po ako ni Chen Wenhua.
Siya po ang nakaisip ng masamang balak na ito. Sobrang nakakagalit. Galit na talaga ako. Umalis ka dyan at ngayon din ay parurusahan ko ng husto si Chen Wenhua. Uncle Wang? Wag po. Kung parurusahan niyo po ako, paano na po si Xiaoyun? Tay, wag na po kayong magalit. Isama na lang po natin si Chen Wenhua at patirahin siya sa pamilyang Wang para magsilbi. Ayaw. Ayaw kong maging palamunin. Asa ka pa? Sumama ka muna sa akin sa pamilyang Wang para magtrabaho sa bukid. Subukan mong humakbang palabas ng pamilyang Wang at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad. Tapos na ang palabas? Yakin, nag-enjoy ka ba sa napanood mo? Napakasama pala talaga ni Wang Xiaoyun at mas lalo pa itong si Chen Wenhua na walang kuwentang tao. Sana ay magdusa sila ng magkasama balang araw. Bakit ba natin sila pinag-uusapan? Ang dapat nating isipin ngayon ay ang tungkol sa inyong dalawang kasal. Ang pagpapakasal ay isang seryosong bagay at sa pagkakataong ito, ako na ang dapat magpasya. Kaya naman mayroon akong naisip. Bakit? Jiwan, ayaw mo na bang pakasalan si Yakin? Mahal, Jiuan, hindi naman kaya siya nagbago ng isip? Hindi iyan mangyayari. Nagtitiwala ako sa batang si Ziyuan. Kuya Ziyuan, nagbago ba ang isip mo? Nagkakamali kayo ng iniisip. Kung hindi si Yakin ang pakakasalan ko, sino pa ba? Pinapakaba mo naman kami. Ano pa ba ang naiisip mo? Tay, Nay, si Yakin ang nag-iisa ninyong anak. Kapag pinakasalan ko na siya, kayong dalawa ay mag-iisang maninirahan dito sa lumang bahay. Bilang inyong manugang, paano mapapanatag ang loob ko? Ziyuan, sabihin mo na kung ano ang nasa isip mo. Ano man ang iyong nais, tatanggapin namin iyon. Ate, naku po. Baka naman balak ng kuya ko na maging si pamilyang Bai at tumira kasama ang mga biyanan. Anong kalokohan iyan? Si Ziyuan ang nag-iisang tagapagmana ng ating pamilya Lin. Kapag kasal na kami ni Yakin, magpapatayo ako ng bagong bahay. At kailangang lumipat doon kayong dalawa. Mula ngayon, magkakasama na tayong titira. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Ang batang si Jiuan, handa talaga siyang alagaan kami sa aming pagtanda. Ang batang ito, tunay na mahirap makahanap ng manugang na katulad niya. Napakagaling. Mabuti na lang at naging maingat si Jiwan. Iyan ang gagawin natin. Narito po ba si kasamang Bai Shanghai? Sino po sa inyo si kasamang Bai Shanghai? Ah, kasamahang kartero. Ako si Bai Shanghai. May sulat po rito galing sa syudad. Pakitago niyo itong mabuti. Anong klaseng sulat ang galing sa syudad? Yakin, maaari ka nang bumalik sa syudad para magtrabaho. Ayaw kong bumalik. Gusto kong makasama si Kuya Jiuan. Isang mabuting balita na makakabalik na tayo sa syudad. Sa wakas, ay tapos na ang ating mga araw ng paghihirap. Ang inaalala ko lang ngayon ay si Yakin. Dahil mukhang mabait lang ang batang ito, pero may matigas na paninindigan. Kapag sinabi niyang hindi siya aalis, kahit ano pa ang gawin mo, hindi siya mapapaalis. Alam ko rin ang ugali ng batang iyan, pero talaga bang hindi na tayo aalis? Kaya nga ito ang iniintindi ko ngayon. Nakita ko sa sulat na hindi lang tayong pamilya ang makakabalik sa syudad, pati ang ating mga pabrika at ang ating mga ipon ay ibinalik na rin sa atin. Tama ka, 6 na pabrika, pati ang mga ipon, ang ating mansyon at mga sasakyan ay sa atin pa rin lahat. Hay! Parang medyo nasanay na ako sa ganito katahimik na buhay. Kailangan na naman nating asikasuhin ang negosyo pagbalik. Sumasakit ang ulo ko kapag naiisip ko yan. Bakit ka naman nagugulat dyan? Anong problema? Dahil sa sinabi mo, ay may naisip tuloy ako. Ayoko na rin palang bumalik sa pagnenegosyo. Mas mabuti siguro na ibigay na lang natin ang mga pabrika kay Jiuan. Ang pera, ang mansyon, at lahat-lahat, ibigay na natin sa kanila ni Yakin. Napakagandang ideya niyan. Dapat lang na tayong dalawa ay mag-enjoy na sa buhay natin ngayon. Ang ikinababahala ko lang ngayon ay kung baka tumanggi si Jiuan. Kakausapin ko si Yakin tungkol dito. Siguradong ang batang si Jiuan ay makikinig kay Yakin. Tama ka dyan. Sasamahan kita. At saka, maghanda na rin tayo at pagkalipas ng 2 araw ay ipadala natin ang dote kay Jiuan. Dapat ay gawin mong marangya iyan. Gawing enggrande ang okasyon. Mahilig sa mga bonggang selebrasyon ang mga tao rito. Huwag kang magalala. Ako si Bai Shanghai
Hindi ko hahayaang magmukhang kawawa ang manugang ko. Chen Wenhua, magsalita ka na? Anong balak mo sa dote? Tio, wala talaga kaming ganoong kalaking pera. Mahirap lang kami. Wala akong pakialam sa sitwasyon nyo. Kung gusto mong pakasalan ng anak ko, si Boss Wang, $500 ang dote, walang bawas kahit isang kusing. Tay, huwag niyo naman po siyang pahirapan ng sobra. Maaaring bawasan ng kaunti ang dote, pero ang bisikleta, makina sa pananahi, at iba pa, ay hindi dapat mawala. Bisikleta at makina sa pananahi? Ibenta nyo na lang kaya ako. Kahit dote ay hindi ko na nga mabayaran. Dala ko ang anak mo. Maniwala ka man o sa hindi, mawawala ako dito ngayon din. Pati ang magiging anak natin, para makulong ka. Susulat ako sa pamilya ko. Hihingi ako ng pera sa kanila ngayon din. Kaya pakiusap. Huwag kang gumawa ng kahit anong masama. Mabuti naman at naintindihan mo. Sumulat ka na ngayon? Dahil bukas, gusto kong makita ng buong baryo kung gaano ako kaangat sa lahat. Yung binili mong bisikleta? Pati ang dote, kailan nyo ba dadalhin dito? Malapit na. Parating na siguro sila dito sa nayon. Gusto ko talagang makita ng walang hiyang linziwan na iyon. Ang dukhang iyon? Siguradong hindi man lang siya makabili ng kahit isang radyo. Nandiyan na sila. Ano ba ang nangyayari dito? Ang mga gamit na ito. Kanino ang mga ito? Hindi ko rin alam. Basta, sigurado akong hindi ito sa amin. Ji-Yuan, huwag mong mamasamain kung kaunti lang ito. Ito ang inihanda naming dote para kay Yakin. Tay, masyadong magarbo ang ginawa nyo. Desisyon ko ito. Ziyuan, nandito tayo sa baryo. Dapat lang naiangat natin ang dangal mo. Bakit? Yakin, napag-usapan na namin ito ni Nashulan. Dahil maganda ang pagkakataon ngayon, itutuloy na natin ang kasal niyo bukas. Anak, ano sa tingin mo? Susunod po ako sa inyo. Ji-Yuan, magpahayag ka rin ng panig mo. Kung ganoon, susunod ako kay Yakin. Hindi pa man nakakasal si ate. Ganyan na ang kuya ko. Siguradong magiging under the saya siyang asawa balang araw. Xiumei, anong sinasabi mo? Bakit naman matatakot sa akin ang kuya mo? Ate, iyan ang dapat mong itanong kay kuya. Xiumei, alam mo ba kung nasaan si Jiwan? Bakit pati ang bride ay nawawala? Mukhang isinama ni kuya si ate para mamasyal. Naku po, anong oras na? Bakit pa sila namasyal? Kuya Ziyuan, hindi ba't dapat na tayong bumalik? Huwag kang magmadali. Sabi ni Lao Niu, may kayamanan daw sa unahan. Hanapin muna natin ang kayamanan bago tayo umalis. Sa totoo lang, nahanap ko na sa mundong ito ang pinakamahalagang kayamanan. Yakin, anong kayamanan ang tinutukoy mo? Ang kayamanang ito, hindi mo na kailangan pang lumayo dahil nasa harap ko na siya. Kaya naman pala, ako ang kayamanan mo.